Magandang gabi po sa inyong lahat. Gandang gabi po naman, Padre. Ang ating gospel po ngayong araw ay dinadala po tayo sa tagpo between Lazarus and the rich man. Famous na kwento po ito. I believe the main character for today in this gospel is the rich man. God would like to teach us something today through this man. Gusto tayong turuan ng Diyos sa pamamagitan nitong mayamang tao na ito. If you notice, sa gospel na ito, wala pong pangalan yung rich man. Pero yung poor man, may pangalan, Lazarus. Nang ibig sabihin, itong rich man na ito could actually be us. His name could be Giovanni, his name could be Herbert, his name could be your name. His name could be your name. Wala po siyang pangalan. At siguro, isa sa mga tanong ninyo ay bakit kaya napunta sa impyerno itong mayamang taong ito? Ano po ba ang mapupulot nating aral sa kanya? Nung nag-aaral po ako ng teolohiya, isa sa mga subjects namin ay ang tinatawag na moral theology. Isa po itong branch ng theology na kung saan ang pinag-aaralan ay ang human behavior. Pinag-aaralan namin ang decision-making, ang gravity ng kasalanan. Ano ang pagkakaiba ng mahirap na nagnakaw ng mansanas at napakayaman na nagnakaw ng mansanas? Mag-iba ang gravity ng kasalanan kasi yung mahirap, perhaps gutom siya. Diba? Pero itong mayaman, kaya mo namang bilhin eh. So magkaiba po yung gravity. Isa to sa mga pinag-aaralan namin sa moral theology. Sa subject na ito, tinuturo po kung ano ang tama at ang mali from a religious and spiritual perspective. Partly, dinidiscuss po dito ang kasalanan. Ano ang kasalanan? Mga uri ng kasalanan. Ayon po kay Santo Tomas de Aquino, sin, ang kasalanan po, is a word, salita, or a deed, gawa, or desire, yung gusto ko, na contrary to God's law. Hindi po naayon sa batas ng Diyos, o sa kagustuhan o sa kalooban ng Diyos. Yan po ang kasalanan. Bakit napunta itong mayamang ito? Anong kasalanan niya? Sa subject na ito, tinuturo din sa amin ang dalawang uri ng kasalanan. Sin of commission and sin of omission. Ang keyword ay commission. Root word is commit. Ito po yung masama nating nagawa. Nagawa nating masama na kung saan aware tayo ng masama. Halimbawa nito ay ang pagnanakaw. Ibig sabihin, sinadya natin. Pagnanakaw, huwag na po tayong lumayo sa mga examples. Bigyan na natin din yung viral na example. Pagnanakaw, huwag na tayong lumayo. So aware po tayo dyan na masama yan. Pagsisinungaling, aware po tayo na masama yan. By nature, masama po talaga yan. Kasalanan. Sin of commission. Ito yung nagawa natin na di dapat natin ginagawa. Nagawa o ginawa na di dapat ginawa. Commit. Ang ikalawang uri ng kasalanan daw po ay ang tinatawag na sin of omission. Anong definition niya? Failing to do something right. Omit. We failed to do. Kung ang sin of commission ay ginawa natin, ito namang sin of omission ay di natin nagawa ang dapat. Ibig sabihin sa Tagalog siguro ay nagpabaya tayo. Halimbawa, siguro may nadapa sa harapan mo.
Tapos tumalikod ka kagad. Hindi mo tinulungan. Halata namang nangangailangan ng tulong, di ba? At the very moment, tumalikod ako. Ayaw kong tumulong. Wala kang ang ginawa. Pero by the mere fact na di mo ginawa ang tama, kasalanan po pala siya. So hindi po pwedeng, ay may nakita akong mali, tapos upo lang ako dito, silent lang ako dito. Diba? May nangailangan ng tulong, ay wala akong gagawin, uupo lang ako. So wala akong kasalanan. Kasalanan pala yun. Sin of omission. We failed to do. Di natin nagawa ang dapat. The word is dapat. Due. Dapat gawin. And I think yung kasalanan ng mayamang tao na ito sa gospel, na rich man, ay ito. Hindi niya ginawa ang dapat. Kung titingnan natin yung kwento, minsan yung bibigyan natin din yung pagiging mahirap, yung pagiging mayaman. No, it's not. Hindi yung material things, kundi yung disposisyon nitong mayamang taong ito. Hindi niya ginawa ang dapat. Nasa pintuan niya si Lazarus. Marami siyang pagkain. Nakita niya si Lazarus. Pinabayaan niya. Pinabayaan niya. At dahil doon napunta siya sa impyerno. Naku, naiisip ko ngayon. Ang magulang pala na pag nagpabaya sa anak. Naku, di ba? Pinabayaan natin. Nakagawa ng mali ang anak natin, tumalikod tayo, anak ko yan, Father, hayaan natin. Di ba? Ito yung kasalanan ng mayamang taong ito. Ang kasalanan niya ay sin of omission. Pagpapabaya. And so, my dear brothers and sisters, I know we don't like to go to hell. Well, if you like to go to hell, magpabaya kayo. Well, I won't advise you. Diba? Tinatawag po tayo ng Diyos, wag na wag magpapabaya. If needed, necessary, may nakitang dapat gawin na mabuti, hindi masama ha, dapat gawin na mabuti, gawin po agad-agad. Gawin po agad-agad. Kaya nga po sa second reading, sabi ni San Pablo, magsumikap, strive to be holy and godly. Hindi sinabi ni San Pablo, maupo lang kayo dyan, hayaan nyo sila. Hindi. Sabi ni San Pablo, strive to be holy and godly. Magsumikap po tayo na gawin palagi ang tama, ang mabuti, at ang maganda para sa kapwa-tao natin. Please stand.